Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang ulan. Minsan biglaan, minsan malakas, at madalas nakakabasa. Pero paano kung ang pag-ibig na dumating sa pintuan mo ay hindi lang basta kilig? Paano kung may kasama itong baggage, may kasamang nakaraan, o sa madaling salita, may sabit? Sa kwentong ito, samahan natin si Gio at Mark sa isang tagpo sa gitna ng maginhawa, kung saan ang amoy ng lumong libro at mainit na kape ay nagiging saksi sa isang pag-iibigan na hindi naghahanap ng perpekto, kung hindi ng totoo. Bago tayo tuluyang basain ang ulan at kiligin, huwag kalimutang i-click ang like button kung handa ka ng ma-in-love. I-share mo na rin sa friends mo na mahilig sa strangers to lovers trope dyan. At syempre, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating kwento ng pag-ibig, heartbreak, at lahat ng nasa pagitan. Handa na ba ang kape nyo? Simulan na natin. Parang personalan palagi ang ulan sa maginhawa. Tila sinusubukang linisin ng langit ang mga kasalanan ng lungsod o kahit man lang ang lagkit ng hangin nito. Sa loob ng pahina, amoy lumang papel at kapeng sinasangag ang hangin. Isang kanlungan laban sa bagyong bumabayo sa salamin. Nakatayo si Gio sa likod ng counter. Wala sa sariling pinupunasan ang isang mantsa na kanina pa naman malinis habang pinapanood ang condensation na nagpapalabo sa mga ilaw sa labas. Sanay siya sa katahimikan. Siya ang nag-aayos nito. Pero nagulat siya sa biglaang kalansing ng pinto. Biglang pumasok si Mark, isang magulong ipo-ipo ng basang tela at stress. Hirap siyang isara ang sira niyang payong pero ang buong atensyon niya ay nasa pagprotekta sa batang nakakapit sa binti niya. Mukhang wasak ang lalaki. Dikit sa noo ang basang buhok at nakatupi ang manggas na naglalantad ng mga bisig na basa sa ulan. Sa ilalim ng malabong ilaw, hindi na iwasan ni Gio na mapatingin ng matagal. Dikit na dikit ang basang puting polo sa katawan ni Mark na tila binabakat ang bawat kurba ng kanyang matipunong dibdib at malalapad na balikat. Napalunok si Gio nang kusaang bumaba ang kanyang tingin. Ang basang slacks ng lalaki ay kumakapit ng mahigpit sa kanyang hita at balakang at hindi nito nagawang itago ang umbok sa pagitan ng kanyang mga hita na sadyang kapansin-pansin at hindi maipagkakailang malaki. Saglit na napatigil si Gio sa pagpunas. Ramdam ang biglaang init na gumapang sa kanyang leeg sa kabila ng lamig ng panahon. Sorry. Pwede makisilong? Hinihingal na tanong ni Mark, hindi napapangsin ang pagsuri ni Gio. Yung sasakyan namin na stuck sa baha sa kanto. Tumuwid ng tayo si Gio, mabilis na inayos ang kanyang malaking salamin para itago ang kanyang pagkakatulala. Oo naman sir, pasok lang kayo, ang lakas nga ng ulan. Hinila ng batang si Leo ang basang damit ni Mark. Dad, I'm hungry. Umupo si Mark para magpantay sila ng anak niya. Pinunasan ng tubig sa mukha ni Leo. Wait lang nak, tignan ko kung may signal para makatawag ng Grab, okay? Be-behave. Habang naglalakad si Leo papunta sa makukulay na spine ng mga comic book, sumandal si Mark sa hamba ng pinto, nanginginig ng kaunti. Galit niyang pinipindot ang cellphone niya. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng pagod na nakaukit sa kanyang panga. Pinanood siya ni Gio sandali. Ang mga mata ay pasimpleng bumabalik sa hubog ng katawan ni Mark na lalong nadedepina dahil sa basang damit. Nakita niya ang tensyon sa balikat ng lalaki, ang paraan ng pagiging alerto nito kahit nagpapahinga. Nang walang imik, kumuha si Gio ng malinis na tuwalya at nagsalin ng bagong timpla ng pinakamatapang niyang kape. Lumapit siya. Iniaabot ito na parang peace offering. Here, mahinang sabi ni Gio, sinusubukang huwag tumingin sa ibaba. Mukhang kailangan nyo. On the house. Napakurap si Mark. Gulat. Parang nakalimutan na niya kung ano ang itsura ng kabutihan. Ha?
Naku, nakakahiya. Basa ako. Okay lang. Ngumiti si Gio, isang totoo at malambot na ekspresyon, bagaman may halong pagnanasa sa likod ng kanyang mga mata. Mainit yan, pampainit ng sikmura. Kinuha ni Mark ang tasa. Sa unang higop, parang nawalan siya ng tinik. Bumagsak ang kanyang mga balikat at nagpakawala siya ng isang malalim at pagod na buntong hininga. Salamat. Kailangan ko nga to. Sa kabilang dako ng kwarto, may maliit na boses na nagsalita. I can't reach the X-Men! Nakatiyad si Leo, pilit na inaabot ang isang makintab na issue sa mataas na shelf. Bago pa maibaba ni Mark ang kape niya, gumagalaw na si Gio. Tinawid niya ang kwarto ng may payat na grasya. Inabot at dahan-dahang kinuha ang comic. Ito ba? Tanong ni Gio sabay abot sa bata. Maganda to. Ito yung issue kung saan tinalo ni Wolverine yung Sentinel. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Kitang-kita ang bungi sa ngipin. You know Wolverine? Kumindat si Gio. Favorite ko siya. Pinanood sila ni Mark mula sa counter. Ang usok ng kape ay umiikot sa kanyang mukha. Nakita niya kung gaano kadali para kay Gio na kausapin ang anak niya. Walang halong pagmamaliit kundi parehong excitement. Sa unang pagkakataon nung gabing iyon, nawala ang kunot sa noo ni Mark at isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sumunod na 2 linggo, hindi tumigil ang ulan at hindi rin sila tumigil sa pagpunta. Naging suki na sina Mark at Leo sa sulok ng pahina. Naging ritmo na ito. Inilalatag ni Mark ang mga plano sa mesa. Nakakunot ang noo sa konsentrasyon habang nakadapa si Leo sa rug na nagbabasa ng comics. Unti-unting napapalapit si Gio sa mundo nila. Noong Martes, naglapag siya ng plato ng cookies sa mesa ni Mark nang hindi nagtatanong. Tumingala si Mark, bumulong ng thank you na walang boses. Noong Huwebes, umupo si Gio sa sahig kasama si Leo, umaakto ng sound effects, boom, pow, na nagpatawa sa bata hanggang sa sinuki nito. Isang maulang gabi, sila na lang ang natira. Lumapit si Mark sa counter para magbayad. Kinukuha ang wallet niya. Magkano lahat? Tanong ni Mark. Umiling si Gio, nakasandal ang baba sa kanyang kamay. Wag na yung kay Leo, suki na eh. Tumawa ng mahina si Mark, boses na parang kinakalawang. Lulugi negosyo na niyan, Gio. Okay lang, sagot ni Gio, malambot ang tingin. Bawi naman sa ngiti ng bata. Nagbago ang ihip ng hangin noon. Bumigat, pero uminit. Nanatili si Mark doon. Ang kamay niya ay nakapatong malapit sa kamay ni Gio sa counter. Ako lang mag-isa nagpapalaki sa kanya. Biglang pag-amin ni Mark. Tahimik lang. Since 4 years ago, my wife passed. Napawi ang ngiti ni Gio at napalitan ng malalim na pag-unawa. I'm sorry, Mark. Ang galing mo. Napakalaking trabaho niyan. Minsan, hindi ko alam kung tama ginagawa ko, sabi ni Mark, nakatingin sa mga kamay niya. Tumingin si Gio sa paligid ng shop niya. Ang mainit na ilaw, ang mga hilera ng kwento, ang kanlongan na binuo niya mula sa wala. Alam mo, kaya ko tinayo tong pahina kasi nung bata ako, wala akong mapuntahan na tahimik. I wanted to build a safe space kung saan pwede kang huminga. Tumingala si Mark, sinalubong ang mata ni Gio. Ang koneksyon ay biglaan at hindi maitatanggi, nakaugat sa parehong pangunguliya at bagong natagpo ang ginhawa. Mukhang nahanap na namin yung space na yun, mahinang sabi ni Mark. Isang bihirang maaraw na Sabado ang sumalubong sa Quezon City. Sa parke malapit sa bookstore, malayo sa amoy ng lumang papel at kape, nakita ni Gio si Mark. Hindi bilang ang stressed na inhinyero, kundi bilang isang tatay na medyo hirap na hirap. Nakatayo si Mark sa gitna ng damuhan, nakatingala, habang ang isang saranggola na may disenyong Spider-Man ay malungkot na nakapulupot sa mababang sanga ng puno. Nasa tabi niya si Leo, nakapamewang at mukhang disappointed.
Napangiti si Gio habang naglalakad palapit. Nakasuot siya ng maluwag na cream sweater kahit mainit, bit-bit ang isang libro. "Engineer," bati ni Gio, may halong tukso. "Akala ko ba magaling ka sa structures at aerodynamics?" Lumingon si Mark, gulat pero agad na napalitan ng relief ang muka. "Gio, please wag mo na akong asarin. Kanina pa kami dito. Mas madali pang magtayo ng tulay kaysa paliparin to." Tumawa si Gio, isang tunog na magaan at nakakahawa. Ibinaba niya ang kanyang libro sa bench. "Ako na, watch and learn." Sa loob ng ilang minuto, nakuha ni Gio ang saranggola mula sa puno at naayos ang tali. Sa tulong ng tamang tiempo ng hangin at mabilis na takbo, napalipad niya ito ng mataas. Ibinigay niya ang PC kay Leo. "Wow! Ang taas!" sigaw ni Leo na ngayon ay tuwang-tuwa na. Pinanood sila ni Mark. Nakita niya kung paanong inalalayan ni Gio ang kamay ni Leo para hindi makawala ang PC. Kung paanong yumuko si Gio para magpantay sila ng bata. Parang natural na natural. Parang hindi siya bisita sa buhay nila. "Thanks, Tito Gio. You're the best!" sigaw ni Leo habang tumatakbo papalayo para habulin ng hangin. Natigilan si Mark. "Tito Gio." Tumingin siya kay Gio na nakangiti lang habang pinapanood si Leo. Napansin ni Gio ang katahimikan at lumingon kay Mark. "Okay lang?" tanong ni Gio, medyo nahihiya. "Baka masyadong FC, feeling close ha?" Umiling si Mark, may kakaibang kinang sa mata. Hinding okay lang. Sobrang okay lang." Huminga siya ng malalim, parang nag-iipon ng lakas ng loob. "Gio, gusto mo bang mag-dinner sa amin? Bilang pasasalamat sa pagsalba ng Spider-Man." Kinagabihan, pumunta si Gio sa address na binigay ni Mark. Kumatok siya ng 3 beses, bit-bit ang isang kahon ng dessert. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Leo o ni Mark na nakapambahay na t-shirt, pero iba ang bumungad sa kanya pagkabukas ng pinto. "Ay, sorry! Ang aga mo?" Napatigil si Gio. Nasa harap niya si Mark, bagong ligo. Tumutulo pa ang tubig mula sa magulong buhok pababa sa kanyang leeg. Wala siyang suot na pang-itaas. Ang taning suot lang niya ay isang gray na boxer briefs na mahigpit na nakakapit sa kanyang balakang. Hindi nakagalaw si Gio. Ang mga mata niya na tila may sariring isip ay naglakbay mula sa basa at matipunong dibdib ni Mark pababa sa tiyan nitong may katamtamang tigas pero malambot tignan, hanggang sa maitim na linya ng buhok na gumuguhit mula sa pusod pababa, diretsyo sa umbok sa pagitan ng kanyang mga hita na bumabakat ng husto sa manipis na tela. Napalunok si Gio, tuyong-tuyo ang lalamunan. Kitang-kita ang laki ng sabit ni Mark, literal at figuratibo. Oo nga, nauutal na sabi ni Gio, pilit na ibinabalik ang tingin sa mukha ni Mark na ngayon ay namumula na rin. Masyado ata akong excited. Tumawa ng nanginginig si Mark, mabilis na kumuha ng tuwalya sa sofa para takpan ang harap niya. Magbibihis lang ako. Feel at home." Nang tamalikod si Mark para maglakad papunta sa kwarto, hindi na iwasan ni Gio na mapatingin sa likuran nito. Ang basang boxer briefs ay kumapit ng husto sa bilugan at matambok na puwetan ng inhinyero na bumabakat sa bawat hakbang. Napalunok ulit si Gio. Ang mga daliri ay kusang kumuyom sa gilid habang pinagmamasdan ang paggalaw nito. Diyos ko, ang sarap paluin, ang sarap kurutin, bulong ni Gio sa sarili. Ramdam ang init na lalong gumapang sa kanyang katawan habang iniimahin ang pakiramdam ng palad niya sa pisngi ng puwetan ng single father. Napahawak si Gio sa dibdib niya pagkapasok ni Mark, habol ang hininga. "Lord, give me strength." Ang condo unit ni Mark ay refleksyon ng buhay niya. Malinis, praktikal, pero kulang sa buhay. Walang painting sa pader, walang makukulay na throw pillow,
kabaligtaran ng magulo at mainit na mundo ni Gio sa bookstore. Halatang bahay ito ng dalawang lalaking sinusubukang itawid ang araw-araw ng walang arte. Pagkatapos ng simpleng hapunan na adobo na inamin ni Mark na in-order lang niya sa GrabFood pero ininit sa kawali para magmukhang luto, pinatulog na nila si Leo sa sala habang nanonood ng TV. Ngayon, sila na lang dalawa sa maliit na balcony, hawak ang tig-isang bote ng beer. Tahimik ang gabi, tanging ingay lang ng trapiko sa malayo ang maririnig. Sorry sa unit, basag ni Mark sa katahimikan. Medyo plain. Malinis naman, ngiti ni Gio, sumisimsim sa beer. Tinitigan niya ang profile ni Mark, ang panga nito, ang piklat sa kilay na ngayon lang niya natitigan ng malapitan. Pero kulang ng halaman. Pwede kitang bigyan ng Monstera next time. Napatawa si Mark ng mahina. Next time? Kung may next time, sagot ni Gio. Medyo humina ang boses, sinusubok ang tubig. Tumigil si Mark sa pag-inom. Ibinaba niya ang bote sa railing at humarap kay Gio. Seryoso na ang mukha niya. Bumalik ang dad energy na puno ng pag-aalala. Gio, panimula ni Mark. Matagal na akong walang dinidate. Ilang taon na. Kasi alam mo naman 'di ba? Package deal ako. Lumingon siya saglit sa loob kung saan mahimbing na natutulog si Leo sa sofa. May sabit ako. Kapag dinate mo ako, kasama siya. Kasama yung puyat, yung school meetings, yung baggage ng nakaraan. Tinitigan siya ni Gio. Nakita niya ang takot sa mata ni Mark. Takot na baka masyadong mabigat ang dala niya para buhatin ng iba. Dahan-dahang inilapag ni Gio ang beer niya. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maamoy niya ang soap at aftershave ni Mark. Mark? Tawag ni Gio. Tinataas ang tingin sa mga mata ng lalaki. Paano kung gusto ko yung package? Natigilan si Mark. Paano kung gusto ko yung sabit? Dugtong ni Gio. Ang boses ay halos bulong na lang. Paano kung gusto ko yung puyat, yung school meetings, at yung tatay na nag-e-effort mag-init ng adobo? Napahawak si Mark sa batok niya. Bakas ang lito at kaba sa mukha. Gio, hindi ko alam paano to. I mean, sa lalaki? Hindi ko alam ang ganitong relasyon. Wala akong idea kung paano to gumagana. Baka magkamali lang ako. Bumuka ang bibig ni Mark para magdagdag pa sana pero walang lumabas na salita. Hindi siya nakasagot, tila nabingi sa sarili niyang pag-ahamin at sa bilis ng tibok ng puso niya. Nanatili siyang nakatitig kay Gio, naghihintay, nag-aalinlangan at hindi makagalaw. Dahan-dahang lumapit si Gio, tinulay ang natitirang distansya pagatitan nila para simulan ang halik. Nung nagdikit ang mga labi nila, hindi ito parang kidlat o paputok pero mabilis itong nag-init. Naramdaman ni Gio ang magaspang na palad ni Mark sa kanyang batok na tila humihigpit ang hawak. Ang kanilang mga dila ay nagtagpo at naglaro, mainit at mapusok, nag-aagawan ng hangin at tila sabik na sabik sa isa't isa, bumabawi sa mga taon ng pag-iisa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi para humugot ng hininga, may manipis na hibla ng laway ang nagdugtong sa kanila saglit bago mapatid. Hinihingal silang pareho, magkadikit ang mga noo, habang nilalanghap ang hininga ng isa't isa. Sa loob, sa may sofa, mahimbing na natutulog si Leo. Ang paghinga ay payapa at malalim. Walang kamalay-malay na sa balcony na walang dekorasyon, nahanap na ng kanyang ama ang nawawala nitong pahina. Ilang araw ang lumipas mula noong unang halik sa balkoni at ang tensyon sa pagitan ni Gio at Mark ay parang gomang banat na. Pero kagabi napigtas ang goma. Nasa isip pa rin ni Gio ang nangyari. Sarado na ang pahina, umuulan sa labas. Siya at si Mark nag-aayos ng mga libro sa dulong bahagi ng shop sa seksyon ng philosophy. Pero hindi filosofiya ang nasa isip nila.
Sa isang iglap, nasandal si Gio sa matigas na kahoy ng estante. Ang mga braso ni Mark ay nakakulong sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at puno ng pagnanasa na matagal nang kinikimkim. Gio, bulong ni Mark, boses na mababa at paos habang idinidiin ang katawan kay Gio. Bago pa makasagot si Gio, naramdaman niya ang magaspang na palad ni Mark na humagod sa kanyang balakang pababa. Mabilis at walang pasubali, hinila ni Mark ang kanyang pantalon at underwear pababa sa kanyang mga tuhod. Napasinghap si Gio sa lamig ng aircon na dumampi sa kanyang balat, pero agad itong napalitan ng takot at pananabik nang maramdaman niya ang pagdikit ng pag-aari ni Mark sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Gio. Hindi niya inakala na ganito kalaki at katigas ang pag-aari ng inhinyero. "Mark!" ungol ni Gio. Kumapit ng mahigpit sa shelf, halos mapunit ng mga libro sa higpit ng hawak. Ang puso niya ay parang kakawala sa dibdib. Sa pagitan ng mga shelves na saksi sa libo-libong kwento, gumawa sila ng sarili nilang esena. Walang pasikot-sikot na sinakop ni Mark si Gio. Napapikit ng mariin si Gio at napadaing sa sakit nang piliting pasukin ni Mark ang kanyang masikip at walang experience na likuran. Ramdam na ramdam niya ang laki nito na tila binabanat ang kanyang pagkatao. Pero ang sakit ay unti-unting napalitan ng init. Bawat tulak ni Mark ay puno ng gigil at pagmamay-ari, at bawat ungol na kumakawala sa bibig ni Gio ay sinasalo ng mga halik ni Mark. Sa rurok ng kanilang pagniniig, naramdaman ni Gio ang panginginig ng maskuladong katawan ni Mark sa ibabaw niya. Kasabay ng isang malalim at paus na ungol, pinakawalan ni Mark ang matinding pagnanasa sa kaibuturan ni Gio. Marami ito, mainit at umaapaw. Marahil ay naipon sa napakatagal na panahon ng pagtitiis at pag-iisa bilang isang ama. Sa gabing iyon, sa makipot na pagitan ng mga estante, ibinigay ni Gio ang lahat at tinanggap ang lahat ng meron si Mark. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang pahina kaysa sa nakasanayan. Ang jazz playlist ay parang mas masigla at ang kilos ni Gio ay may gaan na hindi nakaligtas sa paningin ng iba. Alam ni Gio kung bakit. Ramdam pa rin niya ang hapdi at ang kabuuan ni Mark sa kanyang katawan. Isang lihim na alaala na nagpapangiti sa kanya tuwing naaalala niya ang bigat ng lalaki sa ibabaw niya. Nakasandal si Mariel sa espresso machine. Nakataas ang isang perpektong kilay habang pinupunasan ni Gio ang counter ng may kakaibang sipag. "Iba ang glow natin today, boss. Nagpalit ka ba ng skincare o ito na ba yung tinatawag na Engineer Mark effect?" Hindi mapigilan ni Gio ang ngiti sa sulok ng kanyang labi. "Magtrabaho ka na nga lang dyan." Pero ang gaan ng pakiramdam ay naglaho nang tumunog ang chimes ng pinto. Pumasok si Mark, pero wala ang nakasanayang init ng pagbati niya. Malamig ang kanyang aura, matigas ang tindig. Hindi siya umorder. Sumenyas lang siya kay Gio na lumabas sila sandali. Sa ilalim ng awning, habang tumatalsik ang ambon sa semento, naramdaman ni Gio ang bigat ng mga salitang hindi pa binibigkas. "Mark?" Akmang hahawakan ni Gio ang braso niya, pero umatras si Mark ng kaunti. Isang maliit na galaw na parang sampal. "Hindi ko to kaya, Gio," matigas na sabi ni Mark. "Ang alin?" Nanigas si Gio. "Tinanong ako ni Leo kaninang umaga kung dito ka ba matutulog." Pag-amin ni Mark, sabay suklay ng kamay sa buhok niya, ginulo ang estilong karaniwang maayos. Tinanong niya kung pupunta ka sa school presentation niya next week. Ngumiti si Gio, nalilito sa takot na nakikita niya sa mata ni Mark. Ang cute naman. I mean, pwede naman akong pumunta kung gusto niyo." "Hindi," putol ni Mark, matalim ang boses. "Hindi yun cute, Gio. Nakakatakot yun. Walo ba lang siya. Mabilis siyang ma-attach. At ako..." Imiwas ng tingin si Mark, nakatitig sa basang kalsada. "Masyado akong naging mabilis. Nakalimutan ko na hindi lang pala sarili ko ang iniintindi ko." "Mark, alam ko yan. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Gusto ko yung package. Okay lang sa akin ang iba yung sinasabi sa ginagawa." Bulyaw ni Mark.
Umapaw na ang frustration. Ibinaba niya ang boses nang mapansin ng mga dumadaan. May sabit ako, Gio. May baggage ako. Hindi ako clean slate. Deserve mo yung taong pwedeng maging spontaneous, yung walang curfew o walang batang naghihintay sa bahay na pwedeng masaktan kapag hindi ito nag-work. Naramdaman ni Gio ang lamig na bumalot sa dibdib niya. So, pinapangunahan mo ako. Sa tingin mo hindi ko kaya. Sa tingin ko, marirealize mo na masyadong mahirap at aalis ka rin. Basag ang boses na sabi ni Mark. At kaya kong tiisin yun. Sanay na ako. Pero si Leo, hindi ko kayang isubal na masaktan siya. Hindi pwedeng ako pa ang maging dahilan kung bakit siya iiyak. Tumalikod si Mark at naglakad palayo sa ulan. Nakayoko ang mga balikat. Iniwang nakatayo si Gio doon. Mas masakit pa ang rejection kaysa sa lamig ng hangin. 2 araw na katahimikan ang sumunod. Walang text, walang tawag, parang walang katapusan ng ulan sa maginhawa. Sinubukan ni Gio na mag-focus sa inventory. Paulit-ulit na binibilang ang mga librong ilang beses na niyang nababasa. Pero kusa na lang lumilipad ang tingin niya sa bakanting mesa kung saan laging umuupo sina Mark at Leo. Biglang nag-buzz ang cellphone niya sa counter. Mark calling. Agad itong dinampot ni Gio, kumakabog ang dibdib. Mark? Hello? Is this Gio? Hindi si Mark ang sumagot. Boses ito ng isang babae, nagmamadali at profesional. This is Mrs. Reyes, school nurse sa elementary school ni Leo. Sinusubukan naming tawagan si Mr. Mark pero hindi sumasagot. Kayo po ang nakalagay na secondary emergency contact. Okay lang ba si Leo? Napahigpit ng hawak ni Gio sa telepono, namumuti ang mga buko ng daliri. Mataas po ang lagnat niya, almost 40 degrees. Matamlay siya at nagsasabing masakit ang katawan. Kailangan po siyang sunduin agad, baka kailangan dalhin sa ER. Papunta na ako! Hindi na nag-isip si Gio. Binaligtad niya ang sign sa pinto para maging closed sa gitna ng hapon. Inihagis ang susi sa naguguluhang si Mariel at tumakbo palabas sa ulan. 1 oras ang lumipas. Nasa pediatric observation room na si Gio sa malapit na ospital. Masyadong maliwanag ang fluorescent lights kumpara sa dilim ng panahon sa labas. Nakaupo si Leo sa hospital bed. Parang mas lumiit ang itsura. May IV line na nakatape sa maliit niyang kamay. Gising siya pero halatang hirap. Tito Gio? Paos na tawag ni Leo, mapungay ang mga mata. Nandito ako, buddy. Malambing na sabi ni Gio, hinila ang upuan palapit sa gilid ng kama. Binuksan niya ang comic book na nadampot niya sa shop bago umalis, yung X-Men issue na gustong-gusto ni Leo. Papunta na si Daddy, okay? Tinatapos lang ang work, pero habang naghihintay tayo, gusto mo bang malaman kung paano tinalo ni Spider-Man si Green Goblin? Tumanggo ng mahina si Leo, hinawakan ng kamay ni Gio gamit ang libre niyang kamay. Nagsimulang magbasa si Gio, nag-iiba ng boses, malat at nakakatakot para sa Goblin, masigla para kay Spidey. Gamit ang kwento, gumawa siya ng safety net para sa bata, nilalabanan ng takot para sa kanilang dalawa, ginagampanan ang pagiging ama na akala niya ay ipinagkait na sa kanya ng mundo. Hingal na hingal si Mark nang marating niya ang waiting area ng pediatric ward. Nakasuot pa rin siya ng safety vest at boots na may putik mula sa site, isang imahe ng gulo sa gitna ng malinis at amoy antiseptic na pasilyo. Ang puso niya ay parang tambol sa dibdib niya, takot para kay Leo at takot sa kung anong madadatnan niya. Nurse, tawag niya sa station, halos pasigaw na. Yung anak ko, si Leo. Shh! Saway ng nurse ng mahina pero nakangiti ito ng may simpatya. Itinuro nito ang isang kwarto sa dulo. Tulog na siya, sir. Bumaba na ang lagnat. Dahan-dahang lumapit si Mark sa pinto. Sumilip siya sa maliit na salamin. Sa loob, nakahiga si Leo. Mahimbing ang tulog. Ang dibdib ay payapang tumataas bumababa. Pero ang dumurog sa puso ni Mark ay ang katabing eksena. Nakaupo si Gio sa hindi komportableng monoblock chair, nakasubsob ang ulo sa gilid ng kama. Tulog din. Ang kamay ni Gio ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Leo sa pagitan ng railings ng kama.
Bukas sa lap ni Gio ang isang X-Men comic book. Lumapit ang nurse sa likod ni Mark. Ang tapang ng partner mo, sir. Hindi siya umalis sa tabi ng bata hanggat hindi bumababa ang temperature. Siya rin ang nagpatahan nung tinuturukan ng IV. Partner. Hindi itinama ni Mark ang nurse. Sa halip, naramdaman niya ang pagbigat ng lalamunan niya. Pinipigilan ng luha. Sa loob ng 4 na taon, sanay siyang siya lang ang sumasalo ng lahat. Ang takot, ang puyat, ang responsibilidad. Nakalimutan na niyang pwede palang may kahati. Pwede palang may sumandal. Pumasok siya sa kwarto ng walang tunog. Hinubad niya ang kanyang maruming vest at dahan-dahang ipinatong ang kanyang jacket sa balikat ni Gio. Alas 11 na ng gabi nang lumabas sila ng ospital. Tapos na ang ulan at ang hangin ay malamig at malinis. Buhat-buhat ni Mark si Leo na nakatulog ulit papunta sa backseat ng sasakyan niya. Tahimik lang si Gio, nakasunod sa kanila. Pagkasara ni Mark ng pinto ng kotse, humarap siya kay Gio. Nasa ilalim sila ng madilaw na ilaw ng poste. Gio, panimula ni Mark. Basag ang boses niya. Akmang tatalikod no si Gio para magpaalam. Una na ako, Mark. Baka kailangan mo nang magpahinga. Sorry, mabilis na sabi ni Mark. Lumapit siya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sorry sa mga sinabi ko nung nakaraan. Sorry kung tinaboy kita. Namihinto si Gio at tinitigan siya. Natakot ako. Pag-amin ni Mark, tumutulo ang luha na hindi na niya pinunasan. Natakot ako na baka masaktan si Leo. Pero mas natakot ako na baka masanay ako na nandyan ka tapos bigla kang mawala. Nakalimutan ko na hindi ko pala kailangang buhatin ang mundo ng mag-isa. Lumapit si Gio. Dahan-dahan hinawakan niya ang kamay ni Mark. Ang kamay na magaspang, puno ng kalyo at pagod. Mark, malambing na sabi ni Gio, hindi ako aalis. Hindi ako naghahanap ng madali. Naghahanap ako ng totoo. Hinaplos ni Gio ang piklat sa kilay ni Mark. Sabi mo kanina magkaiba tayo ng pahina. Pero Mark, pareho tayo ng librong binabasa. Nasa iisang page lang tayo. Napahagulgol si Mark at yunakap si Gio ng mahigpit. Ibinabaon ang mukha sa leeg nito. Yinakap siya pabalik ni Gio. Isang yakap na nagsasabing, nandito na ako at hindi na kita bibitawan. Makalipas ang 3 buwan. Isang maaliwalas na umaga sa pahina. Ang sign sa pinto ay nakataob sa open. Abala si Mark sa likod ng counter. Nakaupo sa office chair habang nag-aayos ng mga resibo. Sa kabilang banda, kakatapos lang ni Mariel maglinis ng espresso machine. Leo, gusto mo ng ice cream? Tanong ni Mariel sa batang nagbabasa sa sulok. Libre ni Ate Mariel sa kanto para makapag-focus din ng daddy mo. Yehey! Ice cream! Sigaw ni Leo at mabilis na tumakbo palabas. Sumunod si Mariel at kumindat kay Gio bago isara ang pinto. Naiwang mag-isa sina Mark at Gio. Lumapit si Gio sa likod ng inuupuan ni Mark. Yumuko siya at may ibinulong sa tenga ng nobyo, pero dahil sa ingay ng aircon at sa focus ni Mark, hindi niya ito naintindihan. Ha? Ano yun, Nahal? Tanong ni Mark hindi lumilingon. Hindi sumagot si Gio. Sa halip, nagulat na lamang si Mark nang biglang lumuhod si Gio at sumuot sa ilalim ng office table. Nanlaki ang mga mata ni Mark nang marinig ang kalansing ng kanyang sinturon na mabilis na kinalas ni Gio. Gio, teka! Bago pa makapagsalita si Mark ng maayos, naibaba na ni Gio ang zipper, pantalon at underwear ng inhinyero hanggang sa tuhod. Bumungad kay Gio ang kabuuan ni Mark na agad na tumugon sa presensya niya. Walang pag-aalinlangan, inangkin ito ni Gio gamit ang kanyang bibig. Napasinghap si Mark at napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Nalukot ang mga resibong hawak niya. Kahit na dakila ang sukat ng pag-aari ni Mark, pinilit ni Gio na ang kininito ng buo, isinusubo hanggang sa dulo ng may kasamang gigil at pagnanasa. Wala na lamang magawa si Mark kundi ang mapatingala, nakapikit ng mariin. Ang tanging lumalabas sa bibig niya ay ang paulit-ulit na pagtawag sa pangalan ng kasintahan. Gio, Gio,
kasabay ng malalim na pag-ungol sa sensasyong matagal na niyang di naramdaman. Ang bawat galaw ng bibig ni Gio sa ilalim ng mesa ay nagpapalimot sa kanya ng lahat ng stress. Naiwan na lang ang purong sarap at ang init ng pagmamahal na mayon ay hayag-hangayag na. Sa labas, patuloy ang ikot ng mundo. Pero sa ilalim ng mesa sa loob ng pahina, nahanap ni Mark at Gio ang sarili nilang paraiso. Maraming salamat sa pagsama sa aming sa kwento ni Gio, Mark at Leo. Sa bawat pahina ng may sabit, sinamahan ninyo kaming basain ng ulan sa maginhawa, kiligin sa simpleng init ng kape at maniwala na ang pag-ibig ay kayang tanggapin ng lahat, pati na ang mga sabit at nakaraan. Sana ay napaalalahanan kayo ng kwentong ito na hindi kailangang maging perpekto para maging totoo ang pagmamahal. Minsan, kailangan lang natin ng tapang na buksan ng pinto kahit pa umuulan. Kung naantig ang puso nyo, huwag kalimutang i-click ang like at i-share ang kwentong ito sa mga taong mahal nyo o sa mga friends nyong naghahanap din ng AFAM o engineer. Gusto naming marinig ang kwento nyo. Mag-comment sa ibaba kung ano ang favorite part nyo o kung may request kayong sunod na kwento. Para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, lungkot at pag-asa, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Hanggang sa muli!